Bilisan mo ang kilos, para kang pinaglihi sa pagong. Opo sir, pasensya na po. Hoy, saan ka pupunta? Bakit dyan mo ipapatong? Hindi ba sabi ko sa'yo doon sa kabila? Kahit kailan talaga, napakahina ng ulo mo. Pambihira. Pasensya na po sir, mali po kasi ang narinig ko. Hindi ko po sinasadya. Oh, yung bigas, natatapon na. Ano ba naman yan? Ilagay mo na lang dyan, ipapagawa ko na lang sa iba. May kaltas ang sahod mo, ha? Madami ang natapon mo tapos hindi pa maayos ang trabaho mo. Pambihira, mga kabataan talaga ngayon, hindi nagseseryoso sa trabaho. Pasensya na po talaga, boss. Sige na, pati tanghalian mo, hindi ka mag-uulam. Iwan mo na ako dito. Nakakairita ang pagmumukha mo. Pinanood ni Miguel ang dahan-dahang paglakad ni Joven palayo. Kitang-kita sa mukha nito ang takot at pangangatal. Napabuntong hininga na lamang si Miguel. Ilang sandali lang, dumating ang humahangos na si Paulo, ang kanyang katiwala sa negosyong bigasan. O Paulo, anong balita? Nahanap mo na ba yung nagnakaw ng kaperahan kagabi? Boss, kilala ko na kung sino siya. Sino? Si Joven ang nagnakaw. Siya ang nakita ko sa CCTV na pumasok dito kagabi. Ano? Totoo sinasabi ko, boss. Gusto mo panoorin mo yung record na nasa CCTV? May mga part lang na hindi nakunan kasi parang tinakpan niya yata ang camera ng CCTV. Pambihira. Siya na naman. Mamayang uwian pagkatapos natin magsara. Paiwanan mo yang si Joven. Makakatikim siya sa akin. Kinagabihan matapos maisara ang bigasan, dinala ni Miguel si Joven sa bodega kasama si Paulo. Doon, sinimulan nilang tanungin si Joven tungkol sa bintang na pagnanakaw. Mariing itinanggi ni Joven ang akusasyon, pero hindi naniwala si Miguel. Nagsimula ang pagpapahirap. Hinugot ni Miguel ang suot niyang leather na sinturon at paulit-ulit na hinagupit si Joven. Ang bawat hampas ay nagdudulot ng matinding sakit sa binata. Sa gitna ng pagpapahirap nito, nagsumikap si Joven na magmakaawa, ngunit walang pakialam ang dalawang lalaki. Para mas lalong pahirapan si Joven, sinindihan ni Miguel ang kanyang sigarilyo at pinaso ang sugat ni Joven. Ang matinding init ng sigarilyo ay nagdulot ng matinding sakit sa binata kaya napasigaw ito ng malakas. Aray! Tama na po! Sobrang nasasaktan na ako sa ginagawa niyo sa akin! Kahit pong anong gawin yung pananakit, wala sa akin yung pera! Dahil hindi po ako yung nagnakaw! Talaga bang hindi ka amin, ha? Mas lalo ka lang masasaktan. Ulitin ko, saan mo dinala ang perang ninakaw mo? Maski halugugin niyo po ang lahat ng gamit ko, o kapkapan niyo ang buong katawan ko, wala kayong makukuha sa akin dahil hindi po ako yung nagnakaw. Malay ba namin kung yung perang ninakaw mo ay nabili mo na ng pambisyo o kaya naman ay naiabot mo na sa ibang tao? Malinaw ang aming ebidensya. Ikaw lang ang nakitang pumasok sa loob ng bigasan kagabi. Anong ginagawa mo rito kung hindi ikaw ang nagnakaw? May naiwan po kasi kong gamit. Binalikan ko lang. Pasensya na po kung basta na lang ako pumasok dito sa bigasan nang hindi nagpapaalam sa inyo. Aba, magdadahilan ka pa? Akala mo kapani-paniwala yung sinasabi mo? Sinong tanga ang pupuslit dito sa bigasan ng hating gabi dahil lang sa isang bagay na naiwanan at hindi man lang nagpaalam sa amin ni Paulo? Nahiya lang po kasi akong abalahin kayo dahil alam ko nagpapahinga na kayo. Napakahalaga po kasi nung bagay na naiwan ko kaya hindi ako makatiis na kuhanin dito. Alam mo, nagiging mabait pa ako sa'yo dahil hindi kita pinabarangay o pinapulis. May pagkakataon ka pa ngayon na maitama ang mali mo nang hindi nasisira ang pangalan mo sa ibang tao. Kaya umamin ka na ngayon din. Ano po bang aaminin ko kung hindi ako yung nagnakaw ng pera dito sa bigasan kagabi? Sino pa kung hindi ikaw? Hindi ko po alam. Bakit kasi hindi nyo pa imbestigahan? Bakit ako agad yung unang sinisisi dahil ako nakita sa CCTV?
Ginagawa niyo po ba yun dahil mainit ang dugo niyo sa akin? At ako ang pinakakinaiinisan niyo sa lahat ng tauhan? Aba, ang lakas ng loob mo magsabi ng ganyan, ha? Paulo, iabot mo sa akin ang 2x2 na pamalo. Talagang pinaiinit ng binatang yan ang dugo ko. Ibinigay ni Paulo kay Miguel ang isang mahabang 2x2. Agad na hinagupit ni Miguel si Joven ng buong lakas. Ang hampas ay napakalakas na halos magkabali-bali ang mga buto ng binata. Sa sobrang sakit, wala nang nagawa si Joven kundi ang sumigaw at umiyak ng tahimik. Ilang sandali pa biglang nawala ng malay si Joven. Nakaramdam ng kaba si Miguel kaya agad niyang pinulsuhan ang binata. Nakahinga siya ng maluwag nang maramdaman ang pulso nito. Kumusta, boss? Buhay pa ba? Baka mayari tayo niyan. May pulso pa naman. Ibig sabihin, wala tayong dapat na ipag-alala. Dalin mo na sa ospital tapos sabihin mo sa pamilya na naaksidente sa daan habang pauwi galing sa trabaho. Teka, boss. Hindi ba natin sasagutin ang pampa-ospital niya? Bigyan mo ng 1K tapos bahala na ang pamilya niya sa ibang gastusin. Ang laki ng perang ninakaw ni Joven kaya hindi ko sasagutin ang buo ang pampa-ospital sa kanya. 10K ang ninakaw niya. Ang laking kawalan noon sa atin. Sige na, sundin mo na lang ang utos ko. Sige, boss. Sinunod ni Paulo ang utos ni Miguel at dinala si Joven sa ospital. Si Miguel naman ay dumiretso pa uwi sa kanilang bahay. Pagkarating niya, naligo siya at hinugasang mabuti ang kanyang mga kamay. Pagkatapos, dumiretso siya sa kusina para magluto ng hapunan para sa kanya at sa kanyang anak na si Aris. Matagal na kasing patay ang kanyang asawa kaya sila na lang ng anak niya ang magkasama. Napakasipag naman mag-aral ng kanyang anak at sa eskwelahan at bahay lang umiikot ang buhay nito. Kaya naman hindi ito sakit sa ulo para kay Miguel. Nang maihanda na niya ang hapunan, saktong dumating si Aris. Oh, buti naman at dumating ka na. Saktong kakaluto ko lang ng hapunan natin ngayon. Opo, sakto nga kasi gutom na ako ngayon eh. Tapos niluto mo pa yung paborito kong menudo. Sigurado makakarami ako ng kain ngayon. Siyempre naman anak. Dapat lang na ipagluto kita ng paborito mong ulam dahil alam kong napagod ka sa paggawa ng proyekto kagabi sa bahay ng kaklase mo. O kamusta nga pala? Natapos nyo ba? Opo, magdamag kasi namin ginawa eh. Anak, baka kalusugan mo naman ang mapabayaan yan, ha? Dahil sa sobrang pag-aaral mo, nagpapahinga ka pa ba ng maayos? Opo naman, tay. Nagpapahinga pa rin ako ng maayos. Gusto ko po kasing tuparin yung pangarap ni nanay na maging pulis ako balang araw. Siguro kung buhay pa ang nanay mo, proud na proud siya sa'yo. Pagpatuloy mo lang yan, anak. Sigurado kong malayo ang mararating mo. Napakaswerte ko sa'yo dahil napakatalino mong bata. Hindi kagaya ng iba dyan. Hindi na nga maayos na nagtatrabaho. Nagagawa pa magnakaw. Siyempre naman po, tay. Ayoko pong ma-disappoint kayo sa akin eh. Napangiti si Miguel sa sinabi ng kanyang anak at tinapik pa ito sa balikat. Ilang sandali lang, may kumatok sa kanilang pinto. Tumayo siya mula sa pagkakaupo at nagtungo sa pinto para pagbuksan ang kumakatok. Pagkabukas niya, bumungad ang isang ginang na nakasuot ng itim na bandana. Nanlilisik ang mga mata nito nang tumingin sa kanya. Noong una, hindi niya agad nakilala ang babae. Ngunit naalala niya na ito pala ang ina ni Joven, si Aling Matilda. Biglang lumakas ang tibok ng kanyang puso. Alam niyang may atraso siya sa mga ito. Sa kabila nito, pinilit pa rin niyang manatiling kalmado sa harap ni Aling Matilda. Magandang gabi po. Ano pong kailangan nila? Walang hiya ka! Anong ginawa mo sa anak ko? Malala ang lagay niya ngayon. Hanggang ngayon hindi pa siya nagkakamalay at kailangan siyang operahan sa tadyang. Ano pong sinasabi ninyo? Pinagbibintangan niyo po ba ako? Naaksidente po siya sa daan habang pauwi siya galing sa trabaho at wala akong kinalaman dyan.
Magmamaang-maangan ka pa ngayon at magkukunwaring walang alam sa nangyari? Totoo bang na-aksidente talaga siya sa daan? Ang mga pasa niya parang pinalo ng malakas at meron pa siyang paso ng sigarilyo sa kanyang braso. Sigurado kong sinaktan mo siya. Kayo lang naman ang alam kong gagawa ng hindi maganda sa anak ko. At paano nyo naman nasiguro? Simula nang pumasok si Joven sa bigasan niyo, humina ang katawan niya, tsaka palagi siyang may pasa. Minsan nagsumbong din siya sa akin na pinalo niyo siya ng sinturon dahil may nagawa siyang palpak sa trabaho. Sige, aaminin ko na. Yung anak ho ninyo ay nagnakaw ng halagang 10,000 sa perahan ng bigasan. Sinubukan ho namin siyang paaminin pero ayaw po niyang umamin. Kaya nasaktan ko ho siya. Ano? Pinagbibintangan mo ang anak ko na nagnakaw? Hindi niya yun magagawa, baka nagkamali lang kayo. Hindi ho kami nagkakamali dahil nakita namin siya sa CCTV kagabi. Siya lang naman ang pumasok doon, kaya sino pa ba ang aming pagbibintangan? Hindi magnanakaw ang anak ko. Bumalik siya kagabi sa bigasan dahil naiwan niya yung bag niya na pinaglalagyan ng gamot na binili niya para sa lolo niya. Masamang lagay ng tatay ko dahil hindi siya nakainom ng gamot kaya nagmadali siyang pumunta sa bigasan para kunin yon. Kilala ko si Joven at hindi niya magagawang pagnakawan kayo. Kung hindi yun magagawa ng anak ninyo, bakit nawala yung 10,000 piso sa perahan ng bigasan? Abay, ewan ko sa inyo. Hindi naman dahil pumunta yung anak ko doon, siya na agad ang nagnakaw. Alam ko ang modus sa mga kagaya ninyo Magnanakaw kayo ng pera tapos gagawa kayo ng kung ano-anong dahilan para mapagtakpan ang kasalanan ninyo. Yan din ba ang tinuro mo sa anak mo kaya hindi namin siya mapaamin? Totoo nga talaga na kung sino ang puno ay siya rin ang bunga. May pinagmanahan naman pala Kasalanan nyo rin kasi kung bakit nangyayari yan sa inyo. Hindi kasi nagsikap sa buhay tapos pagtatrabahuhin nyo yung anak nyong palpak at magnanakaw. Ang lakas naman ng loob mong sabihin yan. Dahil lang sa may kaya ka at may negosyo, napakalaki na ng ulo mo. Saka hindi ko pinagtrabaho ang anak ko. Siya ang kusang nagtrabaho dahil sa hirap ng buhay namin. Ayoko na nga siyang pagtrabahuhin dahil sa hirap ng buhay namin. Ayoko na nga siyang pagtrabahuhin dahil sa pananakit na nararanasan niya pero nagpupumilit siya dahil wala siyang ipangtutusto sa pag-aaral niya. Tapos ganun lang ang gagawin mo sa kanya. Alam mo dapat magpasalamat ka kasi binigyan ko ng trabaho ang anak mo kahit napakabagal kumilos at napakapalpak magtrabaho. Tapos ngayon pinagnakawan pa kami. Hindi niyo siya kailangang saktan. Halos ikamatay na niyang kondisyon niya ngayon. Hindi ka ba naaawa? Ano bang ipinunta mo rito? Pera? Ninakaw na nga ng anak ninyo yung pera namin tapos sa amin pa kayo manghihingi? Abay, bahala kayo dyan. Wala na akong maibibigay sa inyo. Wala ka talagang konsensya. Ikaw ang dahilan kung bakit nasa ospital ang anak ko ngayon. Kung hindi mo siya sinaktan, hindi sana ako lumalapit sa inyo ngayon. Nagnakaw nga kasi yung anak nyo. Kung hindi siya nagnakaw, hindi ko rin siya sasaktan. Tapos ang usapan. Hindi ka ba talaga marunong makaramdam? Ha? Napakatanda mo na. Alam mo nang tama at mali. Isa pa magulang ka na. Siguro naiintindihan mo na kung anong nararamdaman ko ngayon na may anak na nakaratay sa higaan. Para sabihin ko sa inyo, maganda ang pagpapalaki ko sa anak ko. Kaya hindi nagagalit sa kanya ang ibang tao. Walang mananakit sa kanya. Abay sa panahon ngayon, hindi na nadadaan sa maayos na pakiusap ang mga kabataan. Kaya kailangan ng gamitan ng pisikalan. Tama lang ang nangyari sa anak ninyo. Aba, pisikalan pala ang gusto mo, ha? Paano kaya kung sa anak mo yun nangyari? Ay, tama na nga itong sisihan. Umalis na ho kayo. Wala akong maibibigay sa inyo. Isinusumpa ko na balang araw, kakainin mo rin lahat ng sinabi mo ngayon at mararanasan mo rin na manghingi ng tulong para sa anak mo. Hindi perang kailangan ko ngayon. Ang kailangan ko konsensya mo dahil sa ginawa mo.
Isa pa, uulitin ko, hindi magnanakaw ang anak ko. Pagkatapos sabihin yon, umalis na ang ginang. Nagpakawala naman ng isang malalim na buntong hininga si Miguel saka isinara ang pinto. Pagkatapos ay bumalik na siya sa hapagkainan kung saan naghihintay ang kanyang anak. Pa, sino po yung kausap ninyo? Wala anak, ano lang yun, customer. Nagagalit kasi hindi pinautang. Narinig ko po na pinagnakawan daw ang bigasan Nahuli na po ba yung nagnakaw? Oo anak, nahuli na yung nagnakaw. Bakit ang init ng usapan nyo nung ginang? Alam mo anak, wag mo na yung masyadong intindihin. Kumain ka na lang dyan. Kayo rin pa, wag po kayo masyado magpaka-stress. Sabihan nyo rin po ako pag may maitutulong ako Oo naman anak, kumain ka na dyan. Tikman mo itong rellenong bangus. Masarap din ang pagkakaluto ko rito. Salamat po pa, sigurado mabubusog ako ngayon. Napalitan ng saya ang tensyong nararamdaman ni Miguel nang makita niya ang ngiti ng kanyang anak. Nang sumapit ang oras ng pagtulog, binulabog si Miguel ng isang nakakatakot na panaginip. Nakita niya ang sarili niyang hinahampas ni Aling Matilda ng sinturon na ginamit niya kay Joven. Pagkatapos ay bigla na lang siyang naligo sa sariling dugo. Nagmamakaawa siya sa ginang, pero nakakadena ang kanyang mga kamay at hindi siya makagalaw. Ilang saglit lang ay nagising na siya. Tagaktak siya ng pawis at panay ang kabog ng kanyang dibdib. Naisipan niyang lumabas ng kwarto para uminom ng tubig. Pagdating niya sa kusina, naramdaman niya na parang may taong pumasok sa loob ng kanilang bahay. May narinig siyang kalabog sa may pinto at pagkatapos ay nakarinig siya ng mga yabag sa semento. Parang paikot-ikot ito sa kanilang bahay. Kumuha siya ng kawali at dahan-dahan siyang nagmanman para hulihin ang taong yon. Maya-maya, nagulat siya nang biglang bumukas ang ilaw. Bumungad sa kanya si Aris. Napasigaw si Miguel dahil sa gulat. Pa, ako lang to. Bakit gulat na gulat kayo? Kanina ka pa ba gising? Kagigising ko lang. Nauuhaw ako kaya pumunta ako sa kusina. Hindi mo ba naramdaman na parang may ibang tao dito sa loob ng ating bahay? Hindi naman po, saka kakagising ko lang Medyo wala pa po ako sa wisyo. Sige anak, ang mabuti pa ay bumalik ka na agad sa kwarto pagkatapos mong uminom ng tubig. Mag-uusisa lang ako. Sige pa. Nagmamadali si Miguel patungo sa pinto ng kanilang bahay. Napatigil siya sa paglalakad nang makita niyang nakabukas ito. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Agad siyang naalerto at dali-daling isinara ang pinto. Ibinalik niya ang kandado nito at pinatungan ng mabigat na upuan para masiguro ang kaligtasan ng kanilang bahay. Siniguro din niyang nakasara ang lahat ng bintana bago bumalik sa kanyang kwarto. Hindi na siya nakatulog ng gabing yon. Paulit-ulit na sumasagi sa kanyang isip ang nakakatakot na panaginip. Ang mukha ni Aling Matilda at ang kanyang mga nagngangalit na mata ay hindi mawala-wala sa kanyang isipan. Kinabukasan, pagdating niya sa bigasan, nanibago siya dahil wala si Joven. Madalas kasi na ito ang unang bumabati sa kanya sa umaga. Karaniwan na rin niyang sermonan si Joven dahil palpak ang trabaho at matagal kumilos. Ngunit sa araw na yon, si Paulo ang unang sumalubong sa kanya. Boss, magandang umaga po. Magandang umaga rin, Paulo. Pinuntahan ba kayo ni Aling Matilda kagabi? Ang alam ko kasi, hindi siya naniniwalang na-aksidente si Joven. Nahalata niya siguro yung mga latay nito sa katawan. Pumunta siya sa bahay kagabi. Tapos yun na nga, napilitan akong aminin ang totoo. Boss, paano yan? Alam na pala niya ang totoo. Anong ginawa mo? Binigyan mo ba ng perang pampagamot ni Joven? Bakit ko bibigyan ng pera ang laki ng ninakaw sa atin? 10,000. Ano pa ang may bibigay ko? Alam mo ba kung anong klaseng tao yang si Aling Matilda? Baka balikan ka niyan. Delikado. Ano gagawin niya? Ipapupulis niya ako? Subukan niya lang kasi halos lahat ng pulis dito sa lugar natin ay barkada ko.
Hindi lang basta ganun ang gagawin niya. Mas malala. Ano sa tingin mo ang gagawin niya? Baka kulamin ka niya. May chismis kasi dati na si Aling Matilda ay marunong mangkulam. Tanda mo ba yung si Aling Susan na naging kaaway niya dahil siniraan siya? Namatay yun dahil sa kulam. Namaga ang kanyang buong katawan. Sabi nila si Aling Matilda daw ang kumulam. Kasi yun lang naman ang nakaaway niya eh. Chismis lang pala eh. Hindi naman sigurado. Alam mo naman ang mga tao, kapag wala silang magawa ay nag-iimbento sila ng mga bagay na hindi naman totoo. Sa kakalukuhan niyang kulam na yan, hindi totoo ang mga ganyan. Totoo ang kulam, boss. Marami na rin akong kilala na nabiktima ng ganyan. Ay, magtrabaho na tayo. Hayaan mo na yung mga ganyan. Ipinagkibit-balikat na lang ni Miguel ang sinabi ni Paulo. Ayaw niyang paniwalaan ang ganong bagay. Pilit niyang nilulunok ang konsensya at takot na unti-unting bumabalot sa kanyang pakiramdam. Kinagabihan, naisipan niyang ayain si Paulo na mag-inom kasama ang ilan pa nilang tauhan sa bigasan. Habang nagiinuman, nagkatuwaan pa sila at nagpayabangan. Tumawa sila ng malakas, nagkukwentuhan ng mga nakakatawang karanasan at nagtatawanan sa mga biro nila. Ano boss, pag nag-eleksyon ba, wala kayong balak na tumakbo sa pagkakonsehal? Marami nang nagtanong sa akin yan. Sabi ko naman, para saan pa? Dito nga sa lugar natin maraming ang takot sa akin kasi halos lahat ng mga matataas at may posisyon mga barkada ko. Kasi boss, dito sa lugar natin, sa lahat ng may kaya, ikaw ang may pinaka-may kaya. Hindi naman, saka siguro, kung may aasahan ako sa ganyan, yung anak ko na lang. Alam niyo naman yon, napakatalino, napakabait, at napakasipag mag-aral. Dahil din sa galing mo magpalaki ng anak naging mabuting bata si Aris. Dapat yung anak ninyong pamarisan ng ibang kabataan sa lugar natin. Ayo naman, syempre. Hindi gaya nung anak ni Matilda. Yung naging tauhan natin sa bigasan, Paulo. Si Joven. Balita ko'y puro palakol ang grado noon sa school tapos pagdating sa trabaho, napakapalpak. Walang araw na hindi nagkakamali. Hindi na naituloy pa ni Miguel ang sasabihin. Bigla siyang natigilan nang makita niya si Aling Matilda na sumulpot sa kanyang harapan. Nanlilisik ang mga mata nito at halatang napakinggan ang huli niyang sinabi. Agad siyang napalunok. Pinilit niyang magkunwari na walang anumang nasabing masama. Ano na namang ginagawa mo dito? Talagang hindi ka tinatamaan ng kahit kaunting konsensya, no? Malala pa rin ang lagay ng anak ko. Kapag hindi pa siya naoperahan, pwede siyang mamatay anumang oras dahil namumuo ang dugo sa loob ng katawan niya. Hindi ba sinabi ko na sa inyo kahapon, wala na akong maibibigay dahil ninakaw na ng anak ninyo. Hanapin ninyo kung saan niya dinala ang pera at yun ang gamitin niyong pampaopera. Hindi nagnakaw ang anak ko at siyang biktima ng sitwasyon na ito. Dahil sinaktan mo siya, responsibilidad mong akuin ang ginawa mong kasalanan. Kahapon ko pa nasabi sa inyo kung anong nangyari. Gusto niyo ba isa-isahin ko pa? Matindi ang ebidensya na anak mo ang nagnakaw sa bigasan. Talagang mas mahalaga pa sa iyo ang pera kaysa sa buhay ng isang tao. Talagang mananakit at papatay ka ng tao dahil lang sa konting pera na nawala sa iyo. Napakasama mo namang tao kung ganun. Talagang hindi ka titigil? O etong 5,000, idagdag mo sa pampaopera ni Joven. Masaya ka na ba? Wala ka talagang puso! Ito na ang huling pagkakataon na ibibigay ko sa iyo dahil isinusumpa ako na ibabalik sa iyo ng langit ang kasamaan mo. Pagkatapos sabihin yon, umalis na si Aling Matilda pero pinulot nito ang perang itinapon ni Miguel sa kalsada. Pinagtawanan lang ito ni Miguel at ng mga kasama niya. Hindi kasi maganda ang tingin ng mga tao kay Matilda. Tinatawag siyang baliw at may sayad ang isip. Sa kabila ng samut-saring pangaalipusta ni na Miguel sa ginang, tanging si Paulo lang ang hindi nagsasalita ng masamang bagay laban dito. Mag-ingat kayo sa sinasabi ninyo.
walang sayad ang isip ni Aling Matilda. Napakadelikado niya. Baka mamaya, kulamin niya kayo, boss. Naniniwala ka talaga doon? Gawa-gawa lang yun ng mga tao. Pinapaalalahanan ko lang kayo. Kasi may mga tao na delikado at hindi natin alam ang tinatakbo ng isip. Si Aling Matilda, sa palagay ko, siya yung tipo ng tao na gumagante kapag ginawa ng masama ng iba. Ano ba, Paolo? May gusto ka ba kay Aling Matilda? Bakit parang ang defensive mo sa matandang yon? May asim pa ba yan? Pinapaalalahanan ko lang kayo. Kasi hindi na din magandang sinasabi niyo dun sa tao eh. Lalo ka na. Alam mo naman sa sarili mo kung anong ginawa mo. Ikaw din. Hindi yan. Walang mangyayaring masama. Huwag mo masyadong intindihin yung mga ganong bagay. Ang mabuti pa, tumagay ka na lang. Kaagad na kinuha ni Miguel ang shot glass. Sinalinan niya ito ng alak saka ibinigay kay Paolo. Ipinagkibit-balikat lang niya ang mga sinasabi nito. Kahit sa loob-loob niya ay tumutusok yon sa kanyang dibdib. Pinilit niyang magpanggap na walang pakialam. Sa madaling salita, nagpapaalipin siya sa kanyang pagiging palalo. Kinagabihan, muli na naman siyang binulabog ng isang panaginip. Nakita niya si Joven na nakatayo sa kanyang harapan, duguan at humihingi ng tulong. Paulit-ulit din itong sinasabi na hindi siya ang nagnakaw ng pera. Maya-maya pa biglang dumating si Aling Matilda. Paulit-ulit din itong nagsalita at walang ibang lumabas sa bibig nito kundi ang pagsasabing isinusumpa siya. Kaagad na napabangon si Miguel mula sa panaginip na yon. Nahihirapan siyang huminga ng mga oras na yon kaya naman binuksan niya ang bintana. Pero sa halip na makalanghap siya ng sariwang hangin, bigla niyang nakita sa hindi kalayuan si Aling Matilda. Nakasuot ito ng itim na bandana at maraming nakasabit na medalyon sa leeg. Kitang-kita niya kung paano siya panlisikan ng mata nito dahil natatamaan ng ilaw ng poste ang mukha ng ginang. Agad siyang nahintakutan kaya naman sinara niya agad ang bintana. Pagkatapos ay bumalik na ulit siya sa pagkakahiga at nagtalukbong ng kumot. Kinabukasan nagpunta siya ng bigasan. Isang masamang balita ang bumungad sa kanya. Ano? Patay na si Joven? Oo, boss. Wala na siya. Kagabi lang. Namuuna raw kasi ang dugo sa loob ng kanyang mga organ. Napasama yata yung palo natin noong nakaraan. Kaya palang sama ng panaginip ko kagabi. Dahil mamamatay na pala siya. Boss, ano gagawin natin? Baka maikanta ni Aling Matilda sa mga pulis yung ginawa natin. Mayayari tayo. Hindi ko naman alam na aabot sa ganito. Na mamamatay siya dahil sa mga pangahampas ko sa kanya. Dapat pala hindi ko sinabi kay Aling Matilda ang totoo. Walang ibang mapuputukan dito kung hindi tayo. Sabi ko sa'yo, boss eh. Dapat sinagot mo na yung pampa-ospital niya para naman kahit papano nakabawi ka. Mahirap pasukin yung ganitong sitwasyon. Pati si Aris baka mapahamak. Huwag mong sabihin yan. Hindi ko hahayaang madamay dito ang anak ko. Hindi mapapahamak si Aris. Boss, anong gagawin mo? Saka, dapat ka na magdoble ingat kay Aling Matilda. Ayan ka na naman. Paulit-ulit mo na lang sinasabi ang walang katotohanang bagay na yan. Ang mabuti pa, iwan mo na ako at bumalik ka na sa trabaho. Gusto ko munang mapag-isa. Sige, boss. Dahil sa nabalitaang yun ni Miguel tungkol kay Joven, maghapon siyang natuliro. Kung ano-anong bagay ang pumapasok sa kanyang isip. Hanggang sa pag-uwi niya sa bahay pagkatapos magsara ng bigasan, wala pa rin siya sa sarili. Habang kumakain sila ng kanyang anak ng hapunan, bigla na lang siyang nawala sa wisyo. Parang naririnig niya ang sinabi ni Joven sa kanyang panaginip. Paulit-ulit ang sinasabi nito sa kanyang isip. Dahil sa sobrang pagkatuliro niya, napasigaw siya ng malakas. Labis naman yung ikinagulat ni Aris na katabi pa niyang kumakain. Pa? Bakit kayo sumisigaw? Ano nangyayari sa inyo? Wala anak. May insekto lang na dumapo sa balat ko kaya nagulat ako at napasigaw. Huwag mo na yung masyadong pagtuunan ng pansin. Kumain ka na lang dyan. Okay lang ba kayo, pa?
Simula nang umuwi ka sa bahay parang wala ka na sa sarili mo eh. May nangyari bang hindi maganda sa bigasan? O dahil sa pagkamatay ni Joven kaya ka nagkakaganyan? Alam mo na pala ang tungkol doon. Kanina kasi pinuntahan ako ni Aling Matilda at sinabi niya sa akin. At anong sinabi niya sa'yo? Kayo raw po ang pumatay kay Joven. Totoo po ba yun? Ano? Sinabi niya yun sa'yo? Ay, huwag kang maniwala doon, anak. Hindi yun totoo. Alam mo naman ang bali-balita ng mga tao tungkol sa ginang na yun. Hindi matino ang kanyang pag-iisip. Kaya kung ano-ano ang kanyang sinasabi. Hindi nga po ako naniniwala pero bakit kausap niyo po siya noong nakaraang araw? Hindi yun dahil doon, anak. Ang totoo kasi niyan, may utang. Umuutang sa akin si Aling Matilda at nagagalit siya dahil hindi ko siya pinautang. Yun ang pinag-usapan namin nung gabing yun, anak. Hindi ba sinabi ko naman sa'yo nung naghahapunan tayo? Ganun po ba? Huwag po kayo mag-alala pa. Hindi po ako naniniwala sa kanya. Salamat, anak. Mabuti at hindi ka naniwala sa kanya. O sige na, kumain ka na dyan. Ikaw din po pa. Kumain ka na po at huwag ka na po mag-isip ng kung ano-ano. Tinugon ni Miguel ng ngiti ang sinabi ng kanyang anak. Sinubukan niyang mag-focus na lang sa pagkain pero parang ayaw itong tanggapin ng kanyang sikmura. Napakabigat kasi ng pakiramdam niya ng mga panahong yon. Pilit niya itong pinaglalabanan. Ayaw din niyang makaramdam ng awa at konsensya kay Joven. Para sa kanya, hindi tamang maramdaman niya ito dahil ninakawan siya ng binata. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Paulit-ulit pa rin niyang naririnig ang boses ni Joven. Nagbabalik sa kanyang alaala ang pagmamakaawa nito habang hinahampas niya ng sinturon ang katawan nito. Ilang sandali pa, nakarinig siya ng mga pag-iyak ng isang babae sa may bintana. Ramdam niya ang pagdadalamhati sa tunog ng iyak. Habang tumatagal ito, palakas ito ng palakas. Naisipan niyang magtalokbong ng kumot at tinakpan pa niya ng una ng kanyang tainga para hindi yun marinig. Pero ang tunog ng iyak ay palakas ng palakas sa kanyang pandinig. Hanggang sa hindi na siya makatiis, patalon siyang bumangon sa kanyang higaan. Nangangatalang mga kamay na binuksan niya ang bintana. Laking gulat niya nang makita niya si Aling Matilda. Bigla itong tumawa ng napakalakas nang makita siya. Ang itsura nito ay gaya pa rin nang makita niya ito sa bintana noong nagdaang gabi. Siguro na may nabalitaan mong nangyari sa anak ko. Pinatay mo siya! Pinatay mo ang anak ko! Hindi totoo yan. Hindi ko pinatay ang anak mo. Namatay siya sa ospital at hindi ko na yun kasalanan. Kinakain ka na ng konsensya pero nagmamaang-maangan ka. Sige, ituloy mo lang yan. Darating ang araw na duduruin mo din ang sarili mo dahil makikita mo ang paghihirap ng anak mo. Tumigil ka na! Tama na! Huwag mong idamay dito ang anak ko. Wala siyang kinalaman dito. Ano bang gusto mo? Pera? Sige, ibibigay ko tapos layuan mo na ako. Ayaw na kitang makita. Huli ng lahat para sa pera. Hindi na may babalik ang buhay ng anak ko. Kung noon mo pa yan naisip, hindi sana siya mamamatay. Nangyari ang lahat ng to dahil mas pinairal mo ang pride mo. Pagdudusahan mo ang lahat ng mangyayari sa'yo. Buhay ang karma sa isang taong katulad mo. Tumigil ka na! Tumigil ka na! Tama na! Parang awa mo na! Parang awa mo na! Pa, ano nangyayari sa'yo? Bakit ka sumisigaw dyan sa may bintana? Napalingon si Miguel nang marinig niya ang boses ng kanyang anak. Nakita niya itong nakatayo sa may pinto ng kanyang kwarto. Nagtataka ang mukha nito. Ibinalik niya ang kanyang paningin sa may bintana kung saan nakatayo si Aling Matilda pero wala na doon ang ginang.
Inilingan niya ang kanyang mga mata. Nagbabaka sakaling nandun pa ito pero hindi na niya ito makita pa. Pa, sagutin mo yung tanong ko. Nag-aalala ako sa iyo dahil bigla ka nalang sumisigaw. Anak, mag-impake ka na ng gamit. Aalis na tayo dito. Pupunta tayo sa Maynila. Doon sa bahay ng tiya Ines mo. Doon muna tayo. Po, bakit naman po biglaan? Teka, ano ba nangyayari? Sumunod ka na lang. Para ito sa kaligtasan mo, anak. Pa, bakit ba praning na praning ka? Huwag mo sabihin na totoong ikaw ang pumatay kay Joven. Kaya ka nagkakaganyan. Siyempre hindi yun totoo. Ganito kasi, may parating na bagyo. May parating na bagyo. Kailangan na nating umalis hanggat maaga pa para hindi tayo maapektuhan. Ano? Ilang bagyo na ang dumaan dito sa lugar natin pero hindi naman tayo pumunta sa Maynila. Sobrang lakas kasi nung bagyong tatama sa lugar natin, anak. Kailangan nating lumikas hanggat maaga. Si Papa talaga pambira. Ang weird na mga kinikilos mo ngayon. Sumunod ka na lang, anak. Huwag nang maraming tanong, pakiusap. Paano po ang pagpasok ko bukas? May recitation po kami. Baka bumaba po ang grades ko. Huwag mo na yung intindihin. Ako na ang bahala doon. Sige na nga. Nakita ni Miguel na pailing-iling na lang ang kanyang anak habang palabas ito sa kanyang kwarto. Napapikit naman siya ng mariin. Naisip niya ang pagsisinungaling niya. Naisipan naman niyang tawagan si Paulo para magpaalam dito. Mabuti na lang at agad nitong sinagot ang kanyang tawag. Boss, napatawag ka. May problema ba? Ikaw na muna ang bahala sa bigasan. Alis muna kami ni Aris. Alis kayo ni Aris? Bakit bigla naman yata? Basta, pakiramdam ko hindi na kami safe sa lugar na ito at baka gantihan kami ni Matilda anumang oras. Yan kasi sinasabi ko sa'yo, boss kung humingi ka na lang kaya ng tawad at magmakaawa ka na wag gumawa ng masama sa inyo ng anak mo. Hindi ko yan gagawin. Hindi ako luluhod sa Matilda na yon. Boss naman para din yun sa inyo. Saka baka madamay si Aris dyan. Mahirap na. Hindi ko yun nahayaang mangyari. Hindi rin pwedeng malaman ni Aris ang ginawa ko kay Joven. Gagawa ko ng paraan para makatakas sa kung ano man ang masamang gagawin sa amin ni Aling Matilda. Sige boss, ikaw ang bahala. Mag-iingat kayo Ikaw din. Bantayan mo ng mabuti ang bigasan. Opo boss, maasahan niyo po yun. Pagkatapos magsalita ni Paulo, pinatay na ni Miguel ang tawag. Pagkatapos ay tumungo na siya sa kanyang kabinet. Kinuha niya ang malaking maleta at nag-impake ng gamit. Pagkatapos nilang makapag-impake ni Aris, agad silang pumunta sa terminal ng bus. Determinado si Miguel na kapag pumunta sila ng Maynila, hindi siya magagantihan ni Aling Matilda. Mailalayo niya rin si Aris sa kapahamakan na posible nitong sapitin. Papa, nag-search ako sa internet. Wala namang parating na bagyo ngayon Niloloko niyo ba ako? Basta, kailangan nating umalis, anak. Gawin mo na lang ito para sa ikabubuti mo. Sige pa, wala ka namang ginawa na ikasasama ko Kaya ano pa ba magagawa ko kundi sumunod? Mabuti naman at naisip mo yan, anak. Pero sana, kung may kinakaharap kang problema, harapin mo sana sa halip na takasan. Kilala kasi kita pa, yan ang kahinaan mo. May mga panahon na ayaw mo magpakatotoo sa tunay na nararamdaman mo. Lalo na kapag pride mo na ang kalaban mo. Tanging ngiti na lang ang naitugon ni Miguel sa sinabi niyo ni Aris. Hindi niya yun maitatanggi dahil totoo ang sinabi nito. Gayunpaman, hindi pa rin niya kayang aminin dito na may namatay na tao dahil sa kanya. Nang mga sandaling yun, naglalakbay pa rin ang kanyang isip. Napapitlag na lang siya nang makita si Aling Matilda sa hindi kalayuan. Nanlilisik ang mga mata nito at parang nanduduro at gusto siyang lamunin. Bigla na lang siyang napatayo at binuhat ang mga gamit kahit wala pa ang bus na sasakyan nila. Pa, bakit tumatayo ka na agad? Wala pa yung bus na sasakyan natin. Hindi pa naman dumadating Anak, kailangan na nating umalis. Pa, ano ba talaga nangyayari sa'yo?
Wala ka na sa tamang wisyo. Pasensya ka na anak. Oh, ito na pala yung bus na sasakyan natin eh. Halika na pa. Sige anak, tayo na. Agad na binuhat ni Miguel ang mga dala niyang bag at luminga-linga sa paligid. Ikinatatakot niya kasi na baka sundan siya nito pagdating sa bus. Nakahinga siya ng maluwag nang hindi na niya makita pa si Aling Matilda. Sumunod siya kay Aris na nagpatiuna na sa paglalakad. Pagsakay nila ng bus, nagdasal muna siya ng mataimtim at hiniling na wag na sana silang masundan ni Aling Matilda. Habang nasa biyahe, nakatulog siya sa sasakyan. Sa pagkakataong ito, mas lalong nakakatakot ang kanyang panaginip. Nakita niya ang kanyang anak na si Aris na nalulunod sa sarili niyang dugo. Sa kabilang banda nakita niya si Aling Matilda. Naging nakakatakot ang itsura nito. Nakasuot ito ng maraming medalyon at may hawak na malaking karayom. Bigla siyang napabalikwas at nagising sa bangungot na yon. Pero nang ilingalingan niya ang paningin, nakatigil ang bus at wala sa tabi niya si Aris. Sa sobrang gulat niya napatayo siya at nagsimulang hanapin ang anak. Hinanap niya ito saan mang sulok ng bus pero hindi niya ito makita. Hanggang sa lumabas muna siya ng bus at hinanap ang anak. Nakasalubong niya ito pagbaba niya at may mga dala itong pagkain. Diyos ko namang bata ka, saan ka ba naman pumunta? Bigla ka na lang nawala. Lumabas po ako pa. Nag-stop over kasi yung bus eh, kaya bumili muna ako ng pagkain. Hindi pa kasi tayo nanananghalian eh. Bakit hindi mo muna ako ginising at nagpaalam muna sa akin bago ka umalis? Pinag-alala mo kung bata ka. Pa, mahimbing ang tulog mo sa sasakyan. Ayoko namang abalahin ka. Bakit ka ba takot na takot? Natakot lang ako na may mangyaring masama sa'yo. Sobra akong nag-alala. Pa naman, walang mangyayari masama sa akin. Bumili lang ako ng pagkain sa labas eh. Masyado ka namang praning. Salamat sa Diyos at buhay ka. Ligtas ka. Gagawin kong lahat para maprotektahan at maingatan ka. Ha? Ewan ko sa'yo pa. Ang mabuti pa, bumalik na tayo sa bus at na makakain na tayo. Sige anak, bumalik na tayo sa loob. Salamat sa binili mong pagkain. Hindi na sumagot si Ari sa sinabi ni Miguel. Sa halip, nagmamadali itong lumakad papunta sa bus. Makalipas ang ilang oras na biyahe, nakarating na rin sila sa Maynila. Sa bahay ni Aling Inez, kapatid ni Miguel, doon sila tumuloy. Malawak ang bahay nito at may nakalaang kwarto na sakto para sa kanilang mag-ama. Pagkatapos nilang mag-ayos ng mga dala nilang gamit, kinandaduhang mabuti ni Miguel ang mga bintana at nilagyan ng takip ang lahat ng butas na meron ng silid. Nakita niya si Aris na titig sa ginagawa niya at nagtataka. Pa, bakit yung tinatakpan lahat ng butas? Baka mamaya hindi napasukan ng hangin tong kwarto natin. Ano ba talagang dahilan bakit kayo nagkakaganyan? Kahapon ko pa napapansin na may kakaiba sa inyo ah. May problema ka po ba na hindi mo sinasabi sa akin? Wala naman anak. Nag-iingat lang ako. Alam mo naman kasi ang mga tao dito sa Maynila, hindi mapagkakatiwalaan. Sigurado ba kayo na wala talaga? Pa, hindi ka naman ganyan eh. Sa tingin ko may problema ka talaga. May nangyari bang hindi maganda? May nakaaway ka ba sa bigasan na tinatakasan mo kaya tayo umalis sa atin? Paano ko ba dapat sabihin ito? Pa naman, naguguluhan na ako. Ang hirap manghula ng dahilan kung bakit parang takot na takot ka at may kung sinong umahabol sa'yo. Sabihin mo na sa akin, baka makatulong ako. Si Aling Matilda. Baka may gawin siyang masama sa atin. Ha? Totoo ba na ikaw ang pumatay kay Joven? Hindi ko siya pinatay. Nagkataon lang na namatay siya dahil hindi kinaya ng katawan niya yung mga palo ko sa kanya. Ibig mo sabihin, hindi siya totoong naaksidente sa daan? Ikaw ang nanakit sa kanya? Nakakahiyamang sabihin sa'yo anak. Pero ganun na nga. Anong dahilan at bakit mo siya sinaktan? Nagnakaw siya sa bigasan natin. Nahuli namin siya ni Paulo sa CCTV. Hindi ko naman sana siya sasaktan nung una, pero hindi ko siya mapaamin kaya napilitan akong saktan siya.
Siya po pala yung sinasabi ninyo noon na nagnakaw sa bigasan. Kaya po pala, parang matindi ang galit sa ni Aling Matilda. Ganun na nga anak. Pakiramdam ko ay may masama siyang gagawin sa atin kaya kinailangan nating umalis para matakasan siya. Huwag kang mag-alala pa. Hindi naman po malalaman ni Aling Matilda tong kina Tia Ines eh. Sana nga anak. Sana hindi tayo nasundan ng matandang yun. Hindi yan pa. Huwag kayong mag-alala. Napakalawak nitong Maynila para malaman niyang nandito tayo. Huwag mo na masyado isipin yun. Magiging maayos tayo dito. Nakahinga ng maluwag si Miguel dahil sa sinabing yon ng kanyang anak. Lumipas ang ilang araw ng pamamalagi nila sa Maynila, wala namang masamang nangyari. Inisip na lang ni Miguel na ligtas na sila ng kanyang anak at hindi na sila nasundan ni Aling Matilda. Inasikaso na rin nila ang pag-transfer ni Ari sa Maynila dahil balak niyang manatili sila doon ng matagal na panahon. Napanatag ang loob ni Miguel dahil nakaiwas sila sa paghihiganti ni Aling Matilda. Gayunpaman, isang araw, pagkagaling ni Ari sa eskwelahan na lilipatan niya, isang masamang balita ang sinabi nito. Oh anak, Aris, ano nangyari sa'yo? Bakit tingal na hingal ka? Pa, si Aling Matilda. Si Aling Matilda? Anong meron sa matandang yun? Bakit bigla mo nabanggit ang pangalan niya? Nakita ko siya. Nakasalubong ko siya sa daan nung pauwi na ako. Nakatingin siya sa akin na nanlilisik ang mga mata. Ano? Sigurado ka ba? Baka naman ibang tao yung nakita mo at kamukha lang siya ni Aling Matilda. Paano naman siya makakarating dito ay ang layo-layo ng Maynila? Baka sinundan niya tayo nung umalis tayo. Ay, paano ba to? Hindi pa rin pala tayo tinitigilan ng ginang na yun. Mukhang sobrang tindi ng galit ng matandang yun sa atin. Baka nga gantihan niya tayo. Alam ko na. Sumama ka sa akin, anak. Saan naman po? Sa simbahan. Pupunta tayo sa simbahan. Bagamat naguguluhan si Aris ay wala na itong magawa kundi ang sumunod na lamang kay Miguel. Agad silang pumunta sa simbahan, nagdasal doon at nakinig ng misa sa pari. Wow, parang naghimala yata ngayon ah. Dahil kay Aling Matilda, pumasok ka sa loob ng simbahan at nagdasal. Parang ngayon mo lang ulit ginawa to pa. Kailangan nating humingi ng gabay sa Panginoon, anak. Tanging siya lang ang makakatulong sa atin ngayon. Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa atin. Natatakot po ba kayo kay Aling Matilda? Siyempre hindi ako natatakot sa kanya. Pero kailangan pa rin natin maganda at masiguro na ligtas tayo. Sa bagay, tama ka naman dyan. Tignan mo anak, mga anting-anting at saka rosaryo. Bumili tayo ng ilan tapos ibigay natin ng iba kay Tia Ines mo. Mahilig yun sa mga ganito. O lalo na itong Lucky Charm, pampaswerte. Magugustuhan ito ng tiyahin mo. Si Papa talaga pambira oh. Kailan ka pa nahilig sa mga ganyan? Hindi ka naman naniniwala sa mga anting-anting, hindi ba? Mas mabuti nang manigurado anak. Hindi nga ako naniniwala sa ganito pero madalas akong isama ng lolo mo sa mga bilihan ng mga anting-anting kapag namimili siya. At alam ko kung ano ang kadalasang pinipili niya. Hindi naman siguro masama kung susubukan, di ba? Sa bagay. O ito anak, ito ang anting-anting na nababagay sa'yo. Dalin mo yan kahit saan ka man pumunta o kaya naman ay ilagay mo sa ilalim ng unan kapag natutulog ka. Iingatan ka niyan sa masamang elemento. Ano? Pati ako dinadamay nyo? Ang weirdo mo talaga pa. Kunin mo na, Aris. Huwag ka nang matigas ang ulo. Kinuha naman ni Aris ang iniaabot ni Miguel kahit napipilitan lamang ito. Alam niyang hindi siya naniniwala sa mga ganito, pero ng mga panahong yun ay iba ang kanyang nararamdaman. Kaya naman, kahit na hindi ka panipaniwala sa kanyang mga bagay na yun, susubukan pa rin niya. Kinagabihan, hindi siya nakatulog ng magdamag para bantayan ang kanyang anak. Kinabukasan, kinamusta niya ito kung anong nararamdaman. Ha? Ayos lang naman ako. Wala naman ako masamang nararamdaman. Sigurado ka ba? Oo naman pa, ayos lang ako.
Ang sarap nga ng tulog ko kagabi. Teka, huwag mo sabihin na magdamag mo akong binantayan. Hindi naman anak. Pa, bawasan mo na ang pag-aalala mo ha. Baka mamaya ang kalusugan mo naman na maapektuhan. Huwag ka mag-alala anak. Hindi yun mangyayari. Sige po pa, alis na po ako. Mag-iingat ka anak. Dapat ay dala mo yung anting-anting na binili ko sa'yo ha? Ito po pa, dinala ko po. Nakalagay na sa bag ko. Mabuti naman anak at dinala mo yan. O siya, sige na, alis na. At mahuhuli ka na sa eskwelahan. Sige po pa. Pagkatapos magpaalam, humakbang na si Aris palabas ng bahay. Hinabol naman ito ng tingin ni Miguel habang papalayo. Napanatag siya dahil sa tingin niya ay gumana ang kanilang pagdarasal at pagbili ng mga anting-anting. Nakahinga siya ng maluwag ng mga oras na yon. Gayunpaman, isang gabi habang silang mag-amay natutulog, bigla na lang siyang nagising sa malakas na hiyaw ni Aris. Aris, ano nangyayari sa'yo anak? Bakit ka sumisigaw? Si Aling Matilda, nakita ko siya. Nakatayo siya sa harapan ko tapos nakakatakot ang itsura niya. Para siyang isang demonyo. Ano? Nakita mo siya? Sigurado ka ba? Baka namamalikmata ka lang. Hindi tayo magugulo ni Matilda dahil may mga anting-anting tayo na pamproteksyon. Pero nakita ko siya. Nakakatakot ang itsura niya. Hindi ako pwede magkamali. Siya talaga yung nakita ko. Hindi totoo yan. Hindi mo siya nakita. Namamalikmata ka lang. Hindi magpapakita sa'yo si Matilda dahil wala siya dito. Iniisip mo lang ang lahat ng yun. Hindi, nandito lang siya. Simula nang makita ko siya kahapon, palagi ko nang nararamdaman ang presensya niya pa. Sigurado ako dun. Gumagawa pa rin ng paraan si Aling Matilda para magantihan tayo. Labis ang panlulumo ni Miguel ng mga oras na yon. Pakiramdam niya kahit ilang dasal ang kanyang gawin at kahit anong klaseng anting-anting ang kanyang bilhin, hindi niya matatakasan si Aling Matilda. Simula ng gabing yon, hindi na naging maganda ang pakiramdam ni Aris. Nagkaroon ito ng napakataas na lagnat at madalas na nagsusuka. Tinubuan na rin ito ng ilang bukol sa katawan. Noong una, ayaw niyang isipin ang posibilidad na kinulam ito. Pero nang dalhin niya ito sa ospital, hindi rin maipaliwanag ng mga doktor ang sakit nito. Tumawag siya kay Paulo para humingi ng tulong dahil alam niya na may alam ito sa kulam. Oh boss, napatawag ka. Kumusta po kayo dyan? Paulo, si Aris masama ang lagay niya. Ang taas ng lagnat tapos panay ang pagsusuka pero nung dinala ko sa ospital, hindi makita ng mga doktor kung anong sakit niya. Iniisip mo rin ba na posibleng kinulam siya? Ganun na nga, kasi kung hindi malaman ng mga doktor ang kanyang sakit, posibleng kinulam siya. Bukod sa sakit niya, may naramdaman ba siyang kakaiba o nakitang hindi maganda? Ilang beses niyang nakita si Matilda. Naku boss, baka kinulam nga siya ni Aling Matilda. Naghihiganti na siya sa'yo. Anong balak mo gawin ngayon? Ipapagamot ko siya sa albularyo. Tulungan mo ako, Paulo. Hindi ba marami kang kilala na eksperto sa panggagamot ng kulam? Opo boss, yung kapitbahay namin. Marunong siya manggamot ng mga nakulam at nabarang. Kaso kailangan niyo umuwi dito. Hindi magagamot si Aris kapag malayo. Walang problema sa akin. Uuwi kami dyan. Maipagamot lang ang anak ko. Boss, ano kaya kung ang pinakamabisa mong gawin pumunta ka kay Aling Matilda. Humingi ka na ng tawad. Pagsisiya mo na ang mga ginawa mo kay Joven. Baka tigilan niya na ang pangkukulam at hindi mo na kailangang ipagamot si Aris sa albularyo. Hindi. Hindi ko gagawin yun. Sinasaktan niya ang anak ko. Hindi ko siya mapapatawad. Hindi ba ganyan din ang naramdaman ni Aling Matilda nung sinaktan mo ang anak niya? Baka gusto niya lang maintindihan mo siya kaya niya ginagawa yun kay Aris. Subukan niyo po makipagayos at ipakita mo sa kanya na alam mo ang mga pagkakamali mo. Miguel, ako ang nanakit kay Joven at hindi si Aris. Hindi niya kailanman dapat dinadamay dito ang anak ko. Ang anak kong inosente at walang kamalay-malay sa nangyari. Ipagagamot ko na lang si Aris. Kapag gumaling na siya at nawala ng sumpa, magpapakalayo-layo na kami ng anak ko. Sisiguraduhin kong hindi na kami mahahanapan ni Matilda.
Hindi na nakasagot si Paulo sa sinabi ni Miguel. Pumayag naman ito na samahan sila sa kapitbahay nitong albularyo. Pagbalik ni Miguel sa silid ng anak, nakita niya ito na sumusuka ng itim na likido. Doon niya nakumpirma na ginagamitan nga ng itim na mahika ang anak. Naawa siya kay Aris dahil halos mamatay na ito sa sobrang sakit ng tiyan. Lumalaki rin ang mga bukol sa katawan nito. Kinabukasan, napagpasyahan niyang bumalik na sa probinsya. Hiniram niya ang van ng kanyang bayaw dahil hindi na makakapag-commute ang kanyang anak para na itong lantang gulay. Habang nasa biyahe, bigla na lang sumigaw ng malakas si Aris. Tigilan niyo na ako! Tama na! Nasasaktan na ako! Aris anak, ano nangyayari sa'yo? Bakit ka sumisigaw? Si Aling Matilda! Sinasakal niya ako! Sinasaktan niya ako! Papatayin niya ako! Anak, hindi totoo yan. Wala si Matilda dito. Tayong dalawa lang ang magkasama dito sa sasakyan mo. Nag-hallucinate ka lang kasi sobrang taas ng lagnat mo. Totoo po ang sinasabi ko. Sinasaktan ako ni Aling Matilda. Papatayin niya ako. Baka patayin ka din niya. Pa! Tulungan mo ako. Nahihirapan na ako huminga. Mamamatay na ako. Agad na huminto si Miguel sa pagmamaneho at pinuntahan ang kanyang anak. Mabilis niyang hinawakan ang kamay ni Aris na nakasakal sa sarili nito at maingat na inalis mula sa leeg. Hingal na umupo si Aris habang tagaktak ang pawis at putlang-putla. Anak, ano nangyayari sa'yo? Bakit mo sinakal ang sarili mo? Sinasakal ako ni Aling Matilda. Nakita ko siya. Nandito lang siya pa. Kasama natin siya. Gusto niya ako mamatay. Papatayin niya ako. Anak, wala dito si Matilda. Parte lang yan ang ginagawa niya sa'yo. Ginagawa niya sa akin? Kinukulam ka niya, anak. Bakit niya gagawin sa akin yun? Wala akong masamang ginawa sa kanya. Dahil ba yun sa nangyari kay Joven pa? Gumaganti siya sa atin. Ako ang ginagamit niya para makaganti sa'yo. Hindi ko rin alam. Hindi ko rin alam kung bakit kailangan kanyang idamay sa lahat ng ito. Bakit ako? Bakit kailangan ako magdusa sa lahat ng ito? Anak, ikalma mo lang ang sarili mo. Magpakatatag ka lang at malalampasan mo rin ang lahat ng ito. Hindi kita pababayaan. Pero pa, nandito pa lang tayo sa biyahe, parang mamamatay na ako. Baka hindi na ako umabot ng buhay sa pupuntahan natin. Anak, kaunting oras na lang at makakarating na tayo doon. Kumapit ka lang, anak. Gagaling ka at maaalis din sa katawan mong itim na mahika ni Matilda. Nandito lang ako sa tabi mo, anak. Niyakap ni Miguel ang nanghihinang si Aris. Napakalala na ng kondisyon nito. Sobrang payat na ang katawan at nagnanana na ang mga sugat sa katawan na tumutubo sa mga bukol nito. Awang-awa na siya sa kanyang anak kaya hindi niya mapigilan ang mapahagulgol habang nakayakap dito. Samantala, matapos ang ilang oras na biyahe, nakarating na rin sila sa probinsya. Sinalubong sila ni Paulo at agad silang dumiretso sa kapitbahay nitong albularyo. Nakakatakot ang itsura ng bahay nito. Puno ng iba't ibang uri ng medalyon at anting-anting ang mga dingding. Marami rin nakasabit na iba't ibang klase ng halamang gamot. Sa sala ay may maliit na higaan at altar sa tabihan. Dito pinahihiga ang mga nagpapagamot. Ang matandang albularyo ay handa na rin. May mga nakalagay na kandila sa tabi at palanggana na may lamang tubig. Pagkatapos ay pulpito ng posporo at isang rosaryo. May nakapatong din na dahon ng madre de cacao sa lamesa dahil ito pala ay mabisang pangontra sa kulam. Agad nilang pinahiga doon si Aris. Pagkatapos ay sinimulan na ng albularyo ang ritual. Hinawakan ito sa ulo si Aris at nagdasal ng salitang Latin.
Sinindihan din nito ang kandila sa tabi. Sunod ay tiningnan nito ang daliri ni Paolo kung pantay at napailing ito nang makitang hindi yon magkapantay. Pagkatapos ay inipit nito sa daliri ng binata ang maliit na pulpito. Diniinan yun ng matanda at napasigaw si Aris dahil sa sobrang sakit. Kita ni Miguel ang paghihirap ng kanyang anak kaya napatayo siya para puntahan ito. Kaagad naman siyang pinigilan ni Paolo. Hayaan mo lang siya, boss. Parte kasi yun ng ritual. Nahihirapan na ng sobrang anak ko. Sigurado ka bang gagaling siya sa albularyong yan? Bakit parang mas lalo lang siyang nahihirapan? Ganyan kasi talaga ang paraan ng pag-aalis ng kulam. Huwag kang mag-alala. Magaling niya si Katirso. Sana nga gumaling na ang anak ko. Hirap na siya. Bakit ba kailangan siya pang madamay sa kasalanang ginawa ko? Boss, bakit ba kasi ayaw mong pumunta kay Aling Matilda? Baka gusto lang naman niya na humingi ka ng tawad sa kanya. Paano ko ba magagawa yun? Parang mas lalo akong nawawala ng amor sa kanya. Sabi ko naman sa'yo, boss, iba siyang maghiganti. Ikaw na lang ang magpakumbaba sa kanya at baka sakaling alisin niya ang kulam sa anak mo. Sabi mo, di ba? Magaling yang albularyo na yan. Gagaling ang anak ko nang hindi ko na kailangan pa magmakaawa sa matandang yon. Hindi ko hahayaan na magkatotoo yung sinabi niya na darating ang araw na luluhod ako sa kanya. Hindi ko yun gagawin! Nakita ni Miguel na napailing na lang si Paolo sa sinabi niyang yon pero bumuntong hininga na lang siya at pinatatag ang sarili. Matapos ang ritual, umuwi na rin sila sa bahay. Wala man lang nagbago kay Aris. Lumabas naman si Miguel para bumili ng pagkain at habang nasa karinderya siya, nakita niya si Aling Matilda. Ikaw na matanda ka, nagkita rin tayo ngayon. Alam kong kinukula mo ang anak ko. Bakit mo ginawa sa kanya yun? Wala siyang ginawang masama kay Joven. Bakit mo siya kailangang idamay? Talagang hindi ka pa nagsisisi sa mga pinaggagawa mo? Ang tigas talaga ng mukha mo. Inaamin mo na ikaw ang kumulam sa anak ko? Ikaw ang matigas ang mukha. Napagbayaran ko na ang kasalanan ko sa anak mo. Binigyan ko na kayo ng perang pampaopera. Hindi ko na kasalanan yun kung namatay siya. Ang sisihin mo ay yung ospital dahil hindi nila nagawa ng maayos ang trabaho nila. Ganyan ang mga katulad mo. Hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Sa halip na pagsisihan ng kasalanan, naghahanap ng ibang sisisihin. Kung hindi ka talaga matututo at bato na ang iyong puso, bahala ka. Habang buhay kang hahabulin ng karma. Ano bang gusto mo? Kulang pa ba yung perang ibinigay ko noon? Sige, babayaran ko. Magkano bang kailangan? Pakiusap, tanggalin mo na ang sumpa sa anak ko. Tigilan mo na ang kahibangan mo. Ako pa ngayon ang nahihibang? Sinasabi ko sa'yo, lahat ng sinasabi mo ngayon isusuka mo rin balang araw kapag hindi ka pa nagising sa katotohanan ngayon. Duduruin mo ang sarili mo dahil sa kawalang hiyaan mo. Sa pagkakataong yon, nagmatigas pa rin si Miguel. Para sa kanya kasi, hinding-hindi siya luluhod sa matandang ito. Samantala, nang akmang lalakad na siya, ay may nakasalubong siyang isang dalagita at nabangga niya ito. Pasensya na, Ineng. Ayos ka lang ba? Opo. Kayo po yung tatay ni Aris? Ako nga. Bakit? Kaklase mo ba siya? Opo, kaklase ko po siya. Kumusta na po si Aris? Malala ang lagay niya. Hindi pa rin siya gumagaling sa sakit niya. Ganun ba? Sige, Ineng. Mauna na ako, ha? Sige po. Napansin ni Miguel na sumilay ang ngiti sa labi ng dalagita nang sabihin niya ang kondisyon ni Aris. May kakaiba siyang naramdaman ng mga sandaling yon dahil ito lang ang taong may ganoong reaksyon sa masamang kondisyon ng anak niya. Gayunpaman, ipinagkibit balikat na lamang niya ito. Samantala, wala man lang nagbago sa kondisyon ni Aris. Sa halip ay mas lalo pa itong lumala.
Scammer naman pala yung pinagdalan sa kanya. Bakit siya pa ang inirekomenda mo sa akin, Paolo? Boss, legit na albularyo si Ka Tirso. Ayaw lang talagang alisin ni Aling Matilda ang mahika, kaya hindi siya malabanan ng ritual ni Ka Tirso. Pambihira. Samahan mo ko, Paolo. Maghahanap tayo ng ibang albularyo na mas magaling sa kanya. Boss, paano na ang bigasan? Walang tatao dun. 2 taon na natin na nag-resign nito nakaraang araw. Hayaan mo na muna yung bigasan. Isara na muna yan. Sa ngayon ay mas mahalaga sa akin ang buhay ng anak ko. Sige po, boss. Masusunod po. Kung saan-saan nagpunta sina Paolo at Miguel para maghanap ng albularyo. Malaking pera na rin ang naubos nila sa pagpapagamot kay Aris pero wala man lang ipinagbago ang kondisyon nito. Halos araw-araw ay pinapagamot nila ito pero mas lalo lang lumalala ang kalagayan niya. Matindi na ang pagmamanas nito pero hindi pa rin gumagaling. Ang sabi ng mga albularyong gumagamot kay Aris, hindi raw sumusuko ang mangkukulam at patuloy pa rin ang paglalagay ng itim na mahika sa binata. Sobrang delikado raw nito dahil pwedeng buhay nila ang maging kapalit. Ilang beses din silang naloko ng ibang albularyo hanggang sa naapektuhan na ang kanilang kabuhayan dahil sa dami ng nailabas na pera. Napakarami na talagang manloloko sa panahon ngayon. Ang laki na ng naubos na pera tapos hindi naman mabawi sa kanila yung binayad ko kasi pinaghirapan na raw. Ay, pambihira. Ang dami na tuloy ng perang nakuha sa bigasan. Boss, may malaking problema tayo. Ano yun? Ang dami nagrereklamo sa bigas natin ngayon kasi ang pangit daw ng quality. Madaming bato tapos matigas yung kanin. Yung mga may tindahan na regular na kumukuha ng sako-sakong bigas sa atin, hindi na nagpapadeliver. Tapos mula kaninang umaga, 2 customer pa lang ang bumibili sa atin. Binaba naman natin ang presyo, hindi ba? Binabaan na natin ang sobrang presyo para naman maging mabilis sa mga tao. Oo nga, boss. Pero hinahanap pa rin nila yung dating quality ng mga bigas natin. Pambihira. Ang laki na kasi ng nakukuha natin pera sa bigasan kaya hindi tayo makakuha ng magagandang quality ng bigas. Wala tayong choice kundi ibenta na lang yung mga nakaimbak. May mas malala pa tayong problema dyan, boss. Ano yun? Yung 2 nating tauhan na sina Empoy saka Jeko, magre-resign na rin sila. Ano? Sino pang makakatulong natin sa bigasan? Pambihira talaga. Tanging malalim na buntong hininga lang ang nagawa ni Miguel ng mga oras na yon dahil sa mga nangyayari. Pakiramdam niya ay nanghihina na siya ng sobra. Sa labas ng bintana, nakita niya si Aling Matilda na tumatawa habang nakatingin sa kanya. Nanlilisik ang mga mata nito. Napaatras siya at napasigaw ng malakas, parang halos mababaliw na. Boss, ano nangyayari sa'yo? Bakit ka sumisigaw? Si Matilda. Si Aling Matilda? Anong ibig niyo sabihin na si Aling Matilda? Siya ba ang iniisip niyong dahilan kung bakit minamalas ang bigasan? Si Aris. Oh, wala po ba sa kwarto niya? Si Aris. Baka kung ano nangyari sa kanya. Kailangan natin siyang puntahan. Nagmamadaling tumakbo si Miguel papunta sa kwarto ni Aris. Agad naman siyang sinundan ni Paolo na nalilito sa nangyayari. Pagdating doon, nakita niya si Aris na sumusuka ng itim na likido. Humarap ito sa kanya at nakita niya ang mga mata nito na unti-unting nagiging kulay itim. Ilang saglit pa, lumabas mula sa mga mata nito ang itim na likido. Napansin din niya na mas lalong lumala ang pagmamanas nito at meron na ring masangsang na amoy na parang nabubulok na karne. Labis ang panlulumo niya sa nakikitang kondisyon ng kanyang anak. Wala na siyang nagawa kundi ang lumuha sa harapan nito. Diyos ko po, anong nangyari sa iyo, anak ko? Bakit kailangan mong pagdaanan ang lahat ng ito? Pa, gusto ko nang mamatay. Hirap na ako. Hindi ko na kaya ang mga nararamdaman ko sa katawan ko. Hindi, anak. Hindi ka mamamatay. Hindi kita hahayaang mamatay. Hirap na ako, pa. Kailan ba matatapos ang paghihirap ko na to? Huwag kang mag-alala.
Gagawin kong lahat para gumaling ka, anak. Hindi kita susukuan. Malalampasan mo rin yan. Aray! Sobrang sakit! Ang sakit ng mga sugat sa katawan ko! Hindi mo deserve ang lahat ng ito, anak. Ako dapat ang nasa kalagayan mo. Ako dapat ang nahihirapan. Ayoko na. Hindi ko na kaya. Paolo! Po? Ano po yung boss? Dito ka muna. Bantayan mo si Aris. Pupuntahan ko si Matilda. Ano gagawin mo? Makikipag-away ka na naman? Hindi makakatulong yung iniisip mong gawin, boss. Baka mas lalo lang niyang pahirapan si Aris. Hindi ako makikipag-away. Aaminin ko na sa kanya mga nagawa kong kasalanan at hihingi ako ng tawad. Alam ko na ang pakiramdam niya nung namatay si Joven. Sige po, boss. Tama yan. Mag-iingat po kayo. Niyakap muna ni Miguel ang anak bago tumayo at umalis ng bahay. Habang naglalakad ay magulo ang kanyang isip. Halo-halo ang emosyong nararamdaman niya ng mga oras na yon at para siyang dinudurog ng kanyang konsensya. Naisip niya na kung hindi dahil sa kanyang pagmamatigas, hindi mangyayari ang lahat ng yun. Nang makarating siya sa bahay ni Aling Matilda, agad siyang kumatok sa pinto. Pinagbuksan siya ng ginang na malamig ang tingin sa kanya. Ano bang ginagawa mo rito? Kung susumbatan mo ko, wala akong oras para dyan. Masyado akong abala sa pagpaparusa sa mga masasamang tao. Naiintindihan ko na ang naramdaman mo nung namatay si Joven. Ganito pala ang pakiramdam mo nung mga oras na lumalapit ka sa akin at nahihirapan siya sa ospital. Patawarin mo ako sa pangtataboy ko sa iyo noon at kung binaliwala ko ang nararamdaman mo. Pero wag na ang anak ko ang parusahan mo. Ako na lang ang saktan mo. Baliwala ang parusa kung ikaw lang ang masasaktan. Madaling tiisin ang pisikal na sakit pero ang sakit ng damdamin, hindi. Pero walang kinalaman dito si Aris. Huwag mo na siyang inamay dito. Hindi dapat sinasaktan ng mga inosente, alam mo yun. Hindi dapat sinasaktan ng mga inosente. Ikaw ang dapat mas unang nakaalam nun. Yang anak mong si Aris, hindi yan inosente. Masyado ka lang mapagmataas kaya akala mo magandang pagpapalaki mo sa anak mo. Anong sinabi mo? Wala kang karapatan na pag-isipan ng kung ano-ano ang anak ko. Oo, inaamin ko. Hindi ako mabuting tao pero iba ang anak ko. Mas mabuti ang puso niya kaysa sa akin. Masyado kang bulag sa mga nangyayari. Alam mo ba kung bakit hindi ko kinulam kaagad ang anak mo pagkatapos na mamatay si Joven? Kung tutuusin, pwede kong gawin yun pero hindi ko ginawa dahil may nalaman ako tungkol sa anak mo. Ha? Anong nalaman mo tungkol sa anak ko? Ang anak mo, isa siyang bully. Siya'y nagpakalat ng isang skandal sa eskwela nila at galit na galit sa kanyang biktima. Pagkatapos kong malaman yan, hindi ko agad siya kinulam dahil kapag ginawa ko yon, hindi niya mararanasan ang pagdurusa dahil sa kasalanang ginawa niya. At parang umaayon ang langit dahil may isang dalagitang lumapit sa akin at humiling na kulamin siya. Malala ang binigay ko sa kanyang sakit para siyang magpasa ng kasalanan mo at ng kasalanang ginawa niya sa iba. Biglang sumagi sa isip ni Miguel ang dalagitang nakita niya sa daan na kinumusta ang anak niya noong isang araw. Naisip niya na baka ito ang sinasabi ni Aling Matilda na nabiktima ni Aris. Hindi siya makapaniwala ng mga oras na yon. Hindi totoo yan. Huwag kang mag-imbento ng kwento tungkol sa anak ko. Hindi niya magagawa yan. Hindi lang yan. Ang anak mo'y nagsusugal. Yung binibintang mo na si Joven ang nagnakaw sa bigasan ninyo? Yun din ang gabi na kung saan mahigit 10,000 ang napatalo ng anak mo sa sugalan.
Huwag mo nang itanggi. Hindi umuwi sa bahay niyo ang anak mo ng gabing yon, hindi ba? Oh, natatandaan ko pa na nagpaalam siya sa akin na gumawa siya ng proyekto kaya hindi siya umuwi ng bahay. Pero teka, paano mo nalaman ang lahat ng yan? Wala akong tiwala sa mga pulis pero mas magaling pa ako sa kanilang mag-imbestiga. Pabalik-balik ako sa sugalan at sa eskwelahan para mangalap ng impormasyon tungkol sa anak mo na magagamit ko laban sa'yo. Ha? Bakit ngayon ko lang nalaman ang lahat ng ito? Sabi sa Biblia, ang nagpapakataas ay ibinababa at ang nagpapakababa ay itinataas. Kaya magsisi ka na sa mga kasalanan mo kung gusto mong mabuhay pa ang anak mo at tulungan mo rin siyang maayos ang buhay niya. Wala na si Joven at wala ka nang magagawa sa kanya. Pero habang buhay mong babaunin ang konsensya ng mga kasalanang ginawa mo, yan ang pinakamatindi mong parusa. Patawarin mo ko. Sana mapatawad mo pa ako. Masyado akong naging mapagmataas. Wala nang magagawa ang paghingi mo ng tawad. May nagawa bang binigay mong pera para mabuhay si Joven? Huli ng lahat. Hindi na makapagsalita pa si Miguel dahil sa mga nalaman. Parang dinudurog ang kanyang puso ng mga oras na yon. Tumalikod na lang siya para umalis. Hindi na niya nagawang makapagpaalam pa kay Aling Matilda. Napagtanto niya na mali pala ang pagkakakilala niya sa kanyang anak pero isa lang ang gusto niya. Gumaling si Aris at maitama ang mga pagkakamali. Pagdating niya sa bahay, laking gulat niya nang maabutan si Paulo na isinisigaw ang pangalan ni Aris. Paulo, bakit ka sumisigaw? Ano nangyayari dito? Boss, si Aris, wala na siya. Hindi niya na kinaya pang lumaban. Anong pinagsasasabi mo? Natutulog lang siya oh. Natutulog lang si Aris. Boss, wala na po talaga siya. Hindi pwede yan. Hindi pa patay si Aris. Hindi siya pwedeng mamatay ngayon. Gusto ko pa magbago ang anak ko. Gusto ko pang maitama ang mga pagkakamali niya. Wala nang magawa si Miguel kundi ang patuloy na humagulgol at yakapin ang malamig na bangkay ng kanyang anak. Mula sa bintana, malapit sa kwarto nito, natatanaw niya si Aling Matilda. Hindi na nanlilisik ang mga mata nito kundi ang mahahalata sa mukha ay kasiyahan. Sa tabi nito ay isang dalagita. Ito yung dalagitang nakasalubong niya noon. Naisip niya na posibleng ito yung tinutukoy ni Aling Matilda. Dahil sa mga pangyayaring yon, nagkaroon ng matinding depresyon si Miguel, kaya dinala siya sa isang mental hospital dahil hindi na kinaya ng kanyang isipan ang mga nangyayari. Isang araw, habang namamasyal siya sa hardin ng ospital, nakasalubong niya si Aling Matilda. Agad na kumabog ng malakas ang kanyang dibdib nang makita itong papalapit sa kanya. Napaatras siya, saka natumba. Para kang nakakita ng multo. Huwag niyo po ako sasaktan. Hindi na po yun mauulit. Hindi ako naparito para isumpa at kulamin ka. Patawarin niyo po ako. Nang mamatay si Aris, alam ko na ang pakiramdam niyo. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Kasalanan ko ang nangyari sa anak ko. Pag nakalabas ka dyan, maging mabuti ka na sa ibang tao at itrato mo ng tama ang mga empleyado mo sa bigasan. Gusto kong mabuhay ka sa konsensya mo at maging daan ito para magbago ang puso mo. Sa ganoong paraan lang tuluyang makakamit ng anak ko ang hustisya. Pagkasabi nun, umalis na si Aling Matilda at naiwan si Miguel na nakatulala. Pagkatapos, umiyak ito ng malakas at napaluhod. Makalipas ang 1 taon at 6 na buwan, nakalabas na rin siya sa mental hospital at nakapagsimula ng bagong buhay.
Nagtrabaho siya bilang tindero sa isang bigasan at nang makaipon ng puhunan, muling binuksan ang kanilang bigasan. Hindi man ito kasing laki ng dati, pero nakakapagtinda na siya. Naging mabuti na rin si Miguel sa kanyang mga tauhan at sinikap niyang gumawa ng kabutihan sa kapwa araw-araw. Naging aral sa kanya na ang pagmamataas ay nauuwi sa karma at matinding pagdurusa. Natuto din siyang ilagay ang sarili sa kalagayan ng iba para maunawaan ang nararamdaman nila bago pa mahuli ang lahat.